Binasa ni Anthony ang mga letrang sinulat ng ina. Nagtaka siya sa nabuong salita. Nandito sila. Sinong sila? Sino ang naririto, Mama? Naguguluhan niyang tanong sa senyora. Napasalampak naman sa sahig si Senyor Rubio. Umiiling pa rin. Masasalamin sa anyo ang matinding sindak, ang matinding takot. Nang walang nakuhang sagot mula sa ina, binalingan ni Anthony ang ama. Sinong sila ang tinutukoy ng Mama? Tanong niya. Ngunit tila hindi naman naririnig ng nakatulalang senyor. Papa! Papa! Ungol ng ina ang pumigil sa kanya upang tuluyang lapitan ng ama. Iginalaw ng senyora ang nanginginig na daliri. Kinakapa ang nabitiwang panulat. Lumapit uli siya sa kama nito. Inilagay ang ballpen sa kamay at saka inilapit ang piraso ng papel. Muling gumuhit si Senyora Agatha. Ang bawat letra ay sinusundan na niya ng tingin at binubuo sa isip. Napatayo siya ng mabuo ang salita. Ang isang pangalang gusto na niyang kalimutan. Nandito sila, Insyang? Pagkasabi, binalingan niya ang ama. Hindi ko maintindihan ang gustong sabihin ng Mama. Nandito sila, Insyang? Bakit? Dito mo ba sila pinatira? Kaya ba inatake ang Mama? Anong ginawa nila sa Mama? Bakit dito mo sila pinatira? Papa! Waring noon lang natauhan ang senyor. Naigta dito. Ipinaling ang paningin sa kinahihigaan ng senyora at saka malungkot na nagsalita. Wala silang ginawa sa iyong Mama, Anthony. Mabuway itong tumayo at dahan-dahang humakbang palapit. Pinagmasdan ang mukha ng mama niya at saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hindi ko maintindihan, Papa. Ano ba talaga ang nangyari dito? Ano ang kinalaman nila, Insyang, sa pinagkaganyan ng mama ko? Ang mama mo ang may nagawa sa kanila. Binaril niya si Amado at napatay. Dito mismo sa loob ng ating bakuran. Dumating si Huling. Nang makita ang dugo ang katawan ng asawa, inatake siya. Binawian ng buhay sa tabi mismo ng bangkay nito. At ng gabing yun, namatay rin si Insyang. Natagpuan siyang nakabigti sa loob ng kanilang kubo. Nangyari ang lahat ng araw na umalis ka pabalik sa Maynila. Namatay silang mag-anak, kasama ng sanggol na iyong tinalikuran. Hindi siya nakahuma sa narinig, hindi makapaniwala. Umiiling na animo, iyon ang nalalabing paraan para maitaboy ang katotohanang tila granadang sumabog sa kanyang mukha. Kung hindi nakasandal sa dingding, malamang ay bumagsak pa. Tulala na rin siya, gaya ng amang lagusan ng tingin sa asawang umuungol at umiigtad. Patay na si Insyang. Patay na siya. At ang sambit niya. Basag ang tinig. Namumuo ang luha.
Mabuhay na ang lakad niya palabas sa silid ng mga magulang. Waring batang nangangabay sa dingding upang hindi mabuwal. Hanggang sa marating niya ang sariling silid. Napaupo siya sa malambot na kutsyon. Ang nakaraang sinisikap niyang kalimutan ay matuling nagbalik sa kanyang alaala. Ang pagbungis-ngis nito nang magreklamo siya tungkol sa mga kagat ng lamok dahil natagalan ito sa paglabas. Ang paghagod nito sa mga braso niyang namantal dahil sa tanim na gabi nagtago habang pinupukol ng maliliit na bato ang bintana ng silid nito. Ang pag-aalala sa maganda at maamo nitong mukha. Ang gabing ipagkaloob nito ang sarili. Masayang masaya siya. Lalaking lalaki ang pakiramdam. Mayabang na mayabang. Barakong barako. Nangako siyang hindi ito paglalaruan, hindi iiwan, hindi pababayaan. Na hindi man ito ang unang babae sa buhay niya'y, ito na ang magiging huli. Na ito ang gusto niyang makasama hanggang sa mga buhok ay pumuti. Nanungaw ang butil ng luha sa mga mata nito. Kasunod ng matapat na pangakong siya ang una at siya na rin ang huling lalaking iibigin nito at sasambahin. Hanggang sa kamatayan ay makakasama mo ko, Anthony. Hindi kita iiwan. Isinusumpa ko. Kahit anong mangyari, mananatili ako sa iyong tabi. Piping saksi ang kubo at ang bukid sa matamis nilang pag-iisang katawan. Paulit-ulit nilang pinagsanib ang mga kaluluwa. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Binigyan ng katwiran ang ginawang pag-alis. Ngunit, hindi nabura sa isip niya ang mukha nito. Ang ginawang paghabol sa kotseng sinasakyan niya. Ang pagpipilit nitong maabutan siya. Ang pagtawag nito sa pangalan niya. Nang madapa ito at masubsob sa lupa, ay pinahinto niya ang kotse. Gusto niya itong balikan, babain, lapitan, yakapin ng mahigpit. Hindi ito kagaya ng mga babaeng naikaman niya. Mahal niya ito. Hindi niya maiiwan. Nakita niya ang tuwa sa mukha nito, ngunit nagdalawang isip siya. Hindi na ituloy ang gustong gawin ng mukha ng ina ang biglang naisip. Umeko sa pandinig niya ang boses. Ang babala. Natakot siya. Hindi niya kayang ipaglaban ang nararamdaman. Higit niyang kinatakutang mawala ng mana at maghirap. Nakita niya ang muling paglarawan ng matinding lungkot sa mukha ni Insyang nang muling umandar ang sinasakyan niya. Nagtatagis ang kanyang mga panga. Isinusuntok sa hita ang kamaong namumuti sa pagkakakuyong. Pumatak ang luha niya, ngunit hindi na ito nilingon at iniutos sa kasamang paandarin na ang kotse, mabilis, upang makalayo. Nang makabalik sa Maynila, nagkulong siya sa loob ng inuupahang pad. Ayaw niya ng kausap. Ayaw ng kasama.
mas pinili niyang mapag-isa. Pakiramdam niya'y mababaliw na siya, kaya pinuntahan na niya ang mga kaibigan sa disco bar. Ngunit sa halip na malibang at magsaya, may nangyari pang hindi maganda. At pagkatapos, nasundan pa. Naisipan niyang umuwi upang matahimik, ngunit mas nakakagulat pa ang dinatnan niya. Ang mama niya, ang mga magulang ni Insyang, si Insyang, at ang kanilang magiging anak. Ano ang nangyaring ito? Parang bangungot. Naigtad siya nang may biglang maalala. Animo sumindi ang bumbilya sa ibabaw ng kanyang ulo at ipinakita ang mga pangyayaring hindi binigyang pansin. Gumagamit ng iligal na droga ang karamihan sa mga kaibigan niya, babae man o lalaki, kaya binaliwala lang at tinawanan. Subalit ng mga oras na yon, naging malinaw sa kanya ang pagdaloy ng mga eksena, ang mga sinabi ng nakasalamuha. Palaging may kasamang babae si Anthony. Nalaki ang ulo niya. Kasama niya rin sa bar. Gumapang ang matinding kilabot sa buo niyang katawan. Kasama niya rin sa birthday party ni Utol. Nakita sila ni Dak sa loob ng CR. Tinutok niya ang sariling bibig at mariing piniga ng tila tubig na umagos ang mga alaala ng nakaraang mga araw. Ang pagtatanong ng mga nakasalubong sa pasilyo ng inuuwian. Nag-asawa ka na ba? Ang nakakaloko at malisyosong pagngisi ng mga dinatnan sa loob ng CR ng kinainang restaurant. Iba rin ang trip ng chicks, pare, at ang kantsaw ng mga nakasabay. Ay, bantay sarado ka, pare, ah. Ang pagtitig ng batang nakaangkas sa bisikleta. Ang tila nalalaswa ang tingin ng matandang babaeng nakatabi sa bus kanina. At ang itinuturo ng kanyang mama. Napabilis ang pagtayo niya sa kama. Pati buhok niya sa ulo ay nagtatayuan sa matinding kilabot. Naisip niyang tignan ang sarili sa harap ng antigong salamin. Babae. May nakatayong babae sa likuran niya. Nakayapos sa bewang niya. Tila aninong itim na itim. Nakatakip ang buong ulo ng belong itim. Sigaw niya habang nagpipilit kumawala sa babaeng nakayapos sa kanya. Nagbabagsakan ng mga gamit na natatabi dahil sa ginagawang pakikipagbuno sa sarili. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Paulit-ulit niyang sigaw. Narinig ng mayordomang si Florin at ng kapatas na si Tano ang ingay at galabugan. Kaya humangos ang mga ito papanhik sa kinaroroonan ng kanilang senyorito. Narinig din ni Senyor Rubio ang nababasag na gamit at ang sigaw ng anak. Dali-dali siyang napatakbo patungo sa silid nito. Anthony, anong nangyayari sa'yo? Nagtataka niyang tanong nang madatnan itong nagpupumiklas na parang may tinatanggal na kung ano sa gawing bewang. Hindi niya ito malapitan dahil sa marahas na pag-igdad ng katawan. Ang pag-igkas ng mamasil nitong mga braso ay hindi niya kayang pigilan.
Anthony, anak, huminahon ka! Huminahon ka! Pananaway niya sa pagwawalang ginagawa nito. Anthony! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, Papa! Ayaw niya akong bitiwan. Ayaw niya akong pakawalan. Sumbong nito habang iniigkas pa rin ang mga braso. Sino? Sino, anak? Malumanay niyang tanong sa pagbabaka sakaling mapahinahon nito. Hindi ko alam kung sino. Ang babaeng ito, Papa. Nakatakip ng belo. Itim ang kanyang muka. Pero anak, wala ka namang ibang kasama. Ikaw at ako lang ang naririto sa loob ng iyong silid. Hindi mo nakikita? Nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ko, Papa. Nakikita rin siya ng mama. Itinuturo siya. Natigilan siya. Naisip na baka nabigla ang anak sa mga natuklasan, kaya nagwawala. Huwag mo akong tignan ng ganyan, Papa. Hindi ako nababaliw. Nakayakap sa akin ng babaeng nakabelong itim. Sigaw nito. Nanlilisik ang mga mata. Lalo itong nagpipiglas hanggang sa bumagsak sa sahig. Diyos ko, anong nangyayari kay Senyorito Anthony? Nanulas sa bibig ng mayordomang dumating. Ganon din ang katabi nitong kapatas. Nakanganga ang lalaki sa labis na pagtataka. Nang makita ng senyor si Tano, ay agad siyang nag-utos. Pigilan mo si Anthony. Tulungan mo siya. Nasasaktan na niya ang sarili sa ginagawang pagpiglas. Tano, tulungan mo siya. Naigtad ang kapatas. Sandaling nag-isip at saka maliksing kumilos. Kinuha nito ang kumot at ibinalot sa katawan ni Anthony. Palibhasa'y kapos na ang lakas. Mahina na ang puwersa nito sa pagpiglas. Nagawang ibuhol ng kapatas ang magkabilang dulo ng kumot. Lalong nanghina ang binata. Nagawa itong buhatin at maisampa sa ibabaw ng kama. Tagaktak ang pawis nito sa noo, sa buong mukha at bato. Maagap itong nilapitan ng mayordomang may hawak na bimpo. Bahagya pang kumikinig ang kamay ng ginang dahil sa takot. Hindi sa senyoritong pinupunasan ng pawis, kundi sa sinabi nitong nakabelong itim. Naigtad ang mayordoma at kamuntik nang mahulog sa kama nang muling umigtad si Anthony. Binalingan ng senyor. Gumaganti si Insyang, Papa. Sinundan niya ako sa Maynila. May mga nakakita sa kanya. Kasama ko siya kahit saan ako magpunta. Kasama ko rin siyang bumalik dito sa atin. Hindi niya ako patatahimikin. Hindi niya ako pakakawalan. Tulungan mo ako, Papa. Tulungan mo ako. Oo, anak. Tutulungan ka ng Papa. Nasabi na lamang ng senyor habang hinahagod ang ulo nito. Dahil sa pagod sa mahabang biyahe at pakikipagbuno sa babaeng hindi nakikita ng mga kasama, nakatulog si Anthony. Animo isang baliw na nakabalot ng straight jacket. Naninikip ang dibdib ni Senyor Rubio habang pinagmamasdan ng nag-iisang anak na inaakalang nawala na rin sa sariling katinuan. Konsensya ang umuusig sa inyong mag-ina. At nang makita kayong nagkakaganyan, ang aking kaparusahan. Amado, huling, Insyang, ano ang dapat kong gawin upang magawa niyo kaming patawarin?
Ano? Lumuluha niyang bulong sa sarili. Naluha na rin ang dalawang katulong sa nakikitang anyo ng senyor. Iba ang ugali nito sa kanilang senyora. Mabait ito. Mapagkumbaba. May puso ito para sa gaya nilang mahirap. Tao ang trato nito sa kanila. Ni minsan ay hindi ito nagtaas ng boses. Hindi nagmura. Hindi sila tinawag na hampas lupa. Nakikisuyo ito kung mag-utos at nagpapasalamat. Matulungin ito at mapangunawa. Lingid sa kaalaman ng senyora, nag-aabot ito ng tulong sa kanilang lahat. Ito rin ang humihingi ng paumanhin sa tuwing mapagsasalitaan sila ng masasakit. Gusto nila itong damayan, tulungan, ngunit hindi nila alam kung paano. Dahil sila man ay natatakot. Floring, po, maaari mo ba akong samahan bukas sa libingan ng mag-anak na Amado? Opo, senyor. Sasamahan ko po kayo. Ano po iyon, senyor? Kung maaari sana'y samahan mo muna dito si Anthony. Kung magigising siya at magwawala, hindi ko siya kayang pakalmahin ng nag-iisa. Kailangan din ako ng inyong senyora. Opo, senyor. Ako na po ang bahalang magbantay kay senyorito. Salamat, Floring. Salamat sa inyong dalawa. Walang anuman po, senyor. Matapos masigurong himbing sa pagtulog ang anak, bumalik na ang senyor sa silid nilang mag-asawa. Hapong-hapo niyang ibinagsak ang katawan sa silyang tumba-tumba. Isinandal ang likod at mariing ipinikit ang mga mata. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip kung kaya hindi na namamalayan ang nangyayari sa asawa. Si Senyora Agatha. Nandidilat ang mga mata. Magkasalubong ang magkabilang itim. Hindi kumukurap. Titig na titig sa pinagmamasdan. Panay ang pigil niyang pag-iling at pagsigaw. Pigil din sa paggalaw ang buo niyang katawan. Habol na rin niya ang hininga. Naglalandas ang luha sa magkabilang gilid ng kanyang mga mata. Barado ang kanyang ilong. Ang bibig na magagamit sana sa paghinga ay hindi pa rin maibuka. Gusto niyang ipaling ang mukha sa kanan, sa kaliwa. Ayaw niyang tignan ang bangungot na nagaganap sa kanya. Nakikita niya. Walang sandaling hindi. Siya lang ang nakakaalam kung bakit nahihirapan siyang huminga at hindi makapagsalita. Dahil si Aling Huling, ang ina ni Insyang, nakaluhod sa kanyang tiyan. Nakatukod sa dibdib niya ang mga siko. Tutop ang kanyang bibig at ang mukha'y katapat ng kanyang mukha. Nakatitig sa kanya ang nanlilisik nitong mga mata. Sa gawing tagiliran ay nakikita niya ang isa pa. Ang dahilan kung bakit hindi siya makagalaw. Tila bakal ang mga braso nitong paikot na nakayakap sa kanyang katawan. Ganon din ang mga binting nakakapit sa kanyang mga tuhod at binti. Nakalatag ang katawan niya
hindi sa kamang hinihigan, kundi sa ibabaw ng katawan ni Mang Amado. Samantala, sa loob ng silid ni Anthony, naigtad si Tano nang dumilat ang binabantayang senyorito. Insyang, napanganga siya sa pangalang sinambit nito. Insyang, patawarin mo ako. Naduwag ako. Hindi ko nagawang tuparin ang pangako. Hindi ko akalain hahantong sa ganito ang lahat. Patawarin mo ako, Insyang. Patawarin mo ako. Nangingilabot siya sa nakikitang itsura ng binata. Nagsasalita ito na mo may kausap. Oo. Minahal kita, Insyang. Mahal kita. Hindi niya alam kung lalapit ba o lalabas upang tawagin ang senyor. Patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo at sa ating anak. Mahal kita. Mahal kita, Insyang. Mahal kita. Nangingilabot siya sa naririnig, sa napapanood. Nangangatog ang katawan niya sa nararamdamang takot. Siya man ay nalilito kung kanino o saan natatakot. Kung sa senyoritong wala na ata sa sarili o sa multo ni Insyang na baka naroroon nga sa loob ng silid. Sandali pa'y nakita niyang muling pumikit ang binata. Pinagmasdan niya itong mabuti. Nang makitang nagtataas baba ang dibdib nito'y saka pa lang siya nakahinga. Sa kubo ng matandang babae, nahihirapan ka na ba, Senyora Agatha? Nararamdaman mo na ba ang pakiramdam ng walang magawa? Hindi na babagay sa iyo ang madaling kamatayan. Ang dapat sa mga tulad mo ay pinahihirapan, unti-unti at dahan-dahang pinapatay. Hindi pa ngayon, Senyora. Mangyayari lang ang hinihingi mong kamatayan sa kanyang pagbabalik. Naubos ang ari-arian ng senyor at senyora. Bumagsak ang mga negosyong napabayaan at nabaon sa malaking pagkakautang. Isang buwan na lang ang nalalabi sa palugit ng bangko upang lisanin ang malaking bahay na tinutuluyan. Kapos sa pagkain, kapos na rin sa gamot. Wala na si Florin. Wala na si Tano. Wala na ang mga tauhan. Wala na rin ang mga kaibigan, ang mga kakilala, ang mga kamag-anak. Nanlulumong pinagmasdan ng senyor ang asawang halos butot balat at ang nag-iisang anak na nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam kung saan lilipat ng matitirahan. Hindi niya alam kung paano magsisimula.
kung saan magsisimula. Hindi na niya alam ang gagawin. Matagal na niyang itinapon ang pride. Lulunukin niyang muli ang kahihiyan. Tatanggapin niya ang inaalok na tirahan ng matandang babae sa may duluhan. Ang mahalagay, may bubong silang masisilungan. May lupang mapagtatamnan upang may makain sa araw-araw. Pansamantala, habang hindi pa niya alam kung ano ang uunahin, kung ano ang gagawin, doon muna sila titira sa kubo nila Insyang. Umugong ang usap-usapan sa kanilang lugar. Ang ilan ay naaawa, habang ang karamihan ay umiingos at nanlilibak. Lumipas pa ang mga buwan. Unti-unti nang nabura ang pangit na nakaraan. Nakasanayan na ng mga taong makita ang mag-anak sa kubong dati-rati kinatatakutan. Tila nabunot ang malaking tinik sa lalamunan ni Senyor Rubio nang unti-unting uminam ang kalagayan ni Senyora Agata. Nakagagalaw na ito. Pautal-utal naman ay nakapagsasalita na. Nakakausap na rin si Anthony at nakakatuwang na niya sa ilang gawain. Pinatawad na sila ni Namang Amado at Aling Huling. Pinatawad na ni Insyang si Senyorito Anthony. Iyan ang muling kumalat na sabi-sabi. Hanggang sa isang gabi, ang malansang amoy ng dugo ay muling nalanghap sa hangin. Nakapangingilabot ang alulong ng mga asong balisa sa kung anong nakikita. Dumating na ang hangganan ng lahat. Ngayong gabi, kukunin ko na ang pinakamalaking kabayaran. Sa kubo. Agata, bakit? Saan galing ang baril na yan? Ibaba mo yan. Ano? Gulat na tanong ni Senyor Rubio sa senyorang ang hawak na baril ay nakatutok sa kanya. Umiiling si senyora. Pumapatak ang luha. Ngunit, hindi magawang kontrolin ang mga kamay. Ang daliring unti-unting lumalapit sa gatilyo ng baril na hawak. Sa labas ng silid ay naroon si Anthony. Nakatungtong sa silya. May hawak na lubid at nakatingala. Gaya ng senyora, umiiling din habang tumutulo ang luha. Hindi niya gusto ang ginagawang pagbubuhol ng lubid sa pamakuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinisikap pigilin ang pagtatali ng kabilang dulo sa sariling leeg.
ngipin sa ngipin, patalim sa patalim. Kalabitin mo ang gatilyo, Senyora Agatha. Patayin mo siya, gaya ng pagpatay mo kay Amado. At ikaw, Anthony, ano pang hinihintay mo? Tumalon ka. Damhin mo ang paghihirap na dinanas ni Insyang. Talon! Tama na po, Impong Bella. Tama na po. Natigilan ang matandang babae at nilinga ang nagsalita. Itigil! Nakalimutan mo na ba ang ginawa sa'yo ng lalaking yan? Ang nangyari sa iyong ama at ina, hindi sila dapat kaawaan, Insyang. Ang dapat sa kanila ay gawaran ng pinakamalupit na kamatayan. Hirap na sila, Impong Bella. Matagal na nilang pinagsisihan ang nagawa. Magsisi man sila, hindi na maibabalik sa dati ang lahat. Huwag kang hangal, Insyang. Minsan ka nang binulag ng pagmamahal sa lalaking yan. Huwag mo nang ulitin pa. Ganito tayo magmahal, Impong Bella. Gaya ng inay sa itay, ng itay sa inay. Gaya mo sa amin nila inay at itay. Ganito tayo kung magmahal. Walang hangganan, walang sukatan. Insyang. Tatlong taon ang matuling lumipas. Napagyaman ni Anthony ang maliit na taniman. Dahil sa kaalaman at kasanayan ng mga magulang sa larangan ng kalakalan, unti-unting lumago ang kanilang kabuhayan. Hanggang sa makilala ang nag-iisang anak ng mag-asawang nakabili sa malaking bahay na dati nilang tinitirahan. Pagkikilalang nauwi sa matamis na pagtitinginan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana mula sa kapilyang nagagayakan ng mababangong bulaklak. Ang lahat ay pawang nakatingin sa babaeng nakasuot ng simpleng trahe de bodang kulay puti. Kasabay sa paglalakad ang ama at inang parehong nakangiti. Habang si Anthony ay naroon sa harap ng altar at naghihintay sa kanyang paglapit. Kasama ang senyor na katabi ng senyorang naluluhang nakangiti. At nagsimula ang seremonyas. Masaya ang lahat ng nakasasaksi sa nagaganap na kasalan. Lahat ay imbitado sa malaking bahay. Nagpalakpakan ang lahat nang sabihin ng pari ang kanilang hinihintay. You may now kiss the bride. Kasunod ng mga salitang iyon, umihip ang malakas na hangin sa loob ng kapilya. Nagtilian ang mga naroroon nang lipanin ng laylayan ng mga damit na suot at saka nagtuksuhan at nagtawanan.
habang ang pari naman ay sandaling natigilan nang mahawi ang belong nakatakip sa mukha ng babaeng ikinakasal. Naipilig niya ang ulo nang makita ang nakangiting mukha ni Insyang. Nagampanan ko na ang pinakamabigat na tungkuling iniatang sa akin. Anthony, mahalin mo si Insyang sa katawan ng babaeng kasama mo. Dahil kung muli siyang masasaktan, magbabalik ako upang kitlin ang iyong buhay. Mula sa harap ng altar na kinatatayuan, nilingon ng nakabelong puti ang matandang babaeng nakatayo sa pintuan ng kapilya at nakasuot ng belong itim.